Hello mga katita, aalis kami. Tito Jo, saan tayo pupunta? Punta kaming Bahaw. Tara, let's go! Inagahan nga namin ang alis mga katita dahil mahaba-haba ang biyahe namin ngayong araw. Sa totoo lang mga katita, hindi namin ito napagplanuhan, biglaan lang to. Mukhang maganda kasi ang panahon kaya naisipan namin na pumunta na lang ng Bahaw. Kung naaalala nyo pala ay nag-post ako ng isang reel doon sa butas na daan at nakatanggap tayo ng ilang pangbabash na dapat daw ipakita ko din yung magagandang kalsada. Sa totoo lang mga katita ay hindi ko ginawa ang video na yon para manira. Gusto ko lang naman ipakita kung gaano na kadelikado at kalala ang ilang daan dito papuntang Bahaw. At sana ay mapansin at mabigyan ng agarang aksyon. Yun lang naman po mga katita, sana wag nyo naman pong masamain. O siya guys, tama na muna ang paliwanag, biyahe na muna tayo. Sa parting yung mga katita ay talagang hindi ko na kinaya, talagang bumaba na ako dahil grabe na yung lubak dyan, madulas. At saka para hindi din gaanong mahirapan si Tito Jo. Aware naman pala kami na medyo mahirap ang biyahe namin papuntang Bahaw dahil nga panay ulan ng mga nakaraan, pero hindi ko in-expect na ganito na pala kalala yung ibang daan dito. Naisip ko tuloy yung hirap at sakripisyo na dinadanas ng mga taga rito. Pati na rin yung mga nandito yung trabaho tulad ng teachers, nurses, midwives at kung ano-ano pa. Pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa sa biyahe, kaya saludo po ako sa inyo. Sa part naman na ito mga katita, talagang tumaas yung balahibo ko dahil grabe, sobrang napakadelikado na nito. Wala man lang harang or kung ano. Napakadelikado na nito guys, lalo na sa gabi. Siguro kapag 4 wheels ang sasakyan mo, talagang lakasan na lang ng loob. Sana po ay mabigyan ito ng pansin at agarang aksyon dahil hindi na po talaga safe ang daan na ito. Sobrang napakadelikado na. As you can see naman mga katita, may sasakyan na paparating and talagang gilid na gilid siya para makaiwas sa butas. Sa mga oras na yan ay napagdesisyon na namin na magpahinga muna dahil hindi din talaga biro yung mga dinaanan namin na lubak. Sa puntong yan mga katita ay narating na namin ang barangay Cambalidjo at nasa halfway na kami ng aming biyahe. Hindi naman pala lahat pangit ang daan mga katita dahil tulad nito napakaganda din ng kalsada, napakasarap mag-rides dito pag ganito. Mukhang perfect timing nga yung biyahe namin dahil hindi siya umulan at tama lang yung init na ang panahon. Maganda din ng kalsada sa parting ito mga katita kaya hindi tayo gaanong nahirapan. Siguro kung maayos lang talaga yung mga sirang kalsada dito, lalo na yung mga grabe yung lubak, napakasarap sigurong magpabalik-balik dito. Dahil bawing-bawi ka naman talaga sa view, lalo na yung mga mahihilig sa nature trip. Syempre, isa na kami dyan. Napa-stop over na naman pala kami ni Tito Jo dahil napakaganda naman talaga ng view sa part na to. Probinsyang-probinsya feels naman talaga no mga katita? Hindi naman talaga halatang tuwang-tuwa kami dahil patalon-talon pa nga dyan si Tito Jo. Syempre, mas happy si Tita Love dahil ganito talaga mga katita ang gusto ko, yung tahimik lang, probinsyang-probinsya, malayo sa polusyon. Pagkatapos ng magandang view ay eto na naman, balik na naman tayo sa sira-sirang kalsada. Pero carry naman mga katita, kayang-kaya naman. Siguro kung bago ang motor mo at dadaan ka dito ay baka pagsisihan mo lang. Sa puntong yan mga katita ay malapit na kami sa Bahaw.
At eto na nga, finally nakarating na kami, siguro mga 11 AM na yan. Ayan na mga katita, napakaganda naman talaga dito sa Bahaw. At dahil gutom na kami mga katita, ay dali-dali na kami pumunta sa may resort. Dahil doon kami kakain at syempre makapag-relax-relax na din. At dahil biglaan nga ito, ay bumili na lang kami ng aming makakain. Napakamura pala ng entrance dito mga katita, 10 pesos lang ang isa. Sa cottage, hindi na namin tinanong dahil hindi naman kami kumuha. Hi guys, dyan na po makakan. Mga katita, makakaan. At dahil hindi naman halatang gutom na gutom kami, ay ilang segundo lang ang tinaghalang pagkain na ubos agad namin. At dahil dumaan si Madam na may-ari ng resort, kaya nagtanong na din kami. Bale ito mga katita ay up and down na cottage. May kasama na din siyang bed mga katita. Sulit na sulit to lalo na kung family kayo at nagbabala kayong mag-family bonding. At tignan nyo naman ang bubungad na view sa inyo sa umaga. Siguradong sulit na sulit naman talaga. Isa pa pala sa nagustuhan ko sa resort nito mga katita ay meron silang duyan kada cottage or hammock. Kaya hindi mo na kailangan magdala dahil sagot na nila. At dahil nag-feeling bata si Tita Love, ayan, duyan-duyan muna habang busog na busog pa. Nagdikita guys, kita Tito Jo. Ano Tito Jo, ano masasabi mo sa lugar? Napakasarap ng hangin, relax. Nawawala ang stress, parang walang problema. At dahil busog na busog tayo mga katita at syempre pagod din sa biyahe, tamang siesta muna tayo dito sa may duyan. Pagkatapos naming makaidip mga katita ay naisipan namin na pumunta dito sa bandang may batuhan kasi ang ganda talaga ng view dyan. Sabi ko mag picture kami. At kahit biglaan lang to mga katita ay syempre hindi pwedeng mawala ang pangmalakasang swimwear ni Tita Love. Char! Pagkatapos namin mag-picture mga katita ay napagpasyahan namin na umalis na din dahil may pupuntahan pa kaming isang resort. Pupunta pa kami sa barangay Gutusan. Sabi kasi ni Tito Jo ay maganda din daw doon. At saka para mabisita na din daw namin yung tropa niya na nakatira doon. Hindi naman siya kalayuan mga katita kaya kayang-kaya at saka madami pa naman kaming oras. At dahil maputik na dito masyado kaya iniwan na lang namin muna ang motor. At ito na nga guys, andito na nga kami, malapit lang pala talaga siya. Ito na guys, pababa na kami sa Sitio Gutusan. Kabahayan pala ang nandito mga katita at masasabi ko na napakaganda ng lugar nila dahil meron sila ditong white sand at kitang-kita mo naman talaga ang ganda ng dagat. Masasabi ko din pala na itong Gutusan ay parang nasa puro beach island ka lang din. Ang pagkakaiba lang ay doon ay shell, dito naman ay white sand. Sa kabilang banda naman pala mga katita ay nandito ang Iloilo Resort or Iloilo Beach. Napakaganda din dito mga katita. Sa mga hindi pa nakakapunta dito ay konting sakripisyo lang talaga sa biyahe pero tignan mo naman, worth it naman ang mapupuntahan mong lugar lalo na itong Iloilo Beach. Hindi na pala kami pumasok mga katita sa resort dahil baka matagalan kami at alam nyo naman na mahaba-haba pa ang babiyahin natin pa uwi. At eto na nga, pauwi na kami mga katita. Siguro alas 3 na yan ng hapon. Inagahan talaga namin ng alis dahil mahirap na baka gabihin kami sa daan. Huminto pala kami muna saglit mga katita dahil napansin namin na meron panay tunog ng tunog sa bandang hulihan ng aming gulong. May lumuwag palang tornilyo kaya pala tunog siya ng tunog. Nangyari siguro to dahil sa mga lubak na dinaanan namin at talaga naman napakahirap ng ibang kalsada. Sa parting yan ay for the baba na naman tayo at lakad-lakad dahil mahirap nga ang paakyat. Pero carry lang naman mga katita dahil parang nag-exercise ka na lang din dito. Tamang papawis lang dyan si Tita Love mga katita. Ayan, medyo nahirapan nga ako eh. Hindi na talaga ako sanay maglakad ng medyo malayo-layo. Buti na lang talaga hindi umulan kasi kung sakali man, mas doble hirap ang mararanasan namin. Nakakita pala kami ng vulcanizing shop mga katita kaya nanghiram na si Tito Georgia ng panghigpit sa kanyang tornilyo. Kung nakarating ka sa video na ito ay gusto kong magpasalamat
dahil napagtyagaan mo ang boring kong voice over. Follow and share mga katita for more videos. Bye-bye!